Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo si Katambay Manong po. Dito po sa ating maliit na programa, Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong naganap na hearing po sa, siyempre po, ang budget po ng Office of the Vice President. Dumalo po ang ating Vice President, Sara Duterte, at talagang napakatapang po niyang hinarap ang mga kongresista mga katambay sa Kamara. At nagbigay po siya ng napakadinding speech at talagang direct to the point kung ano po talaga ang tunay na pakay ng mga kongresista sa kanya at lalong-lalo na po sa kanyang opisina mga katambay. Pakinggan po natin ang napakatapang na pahayag ng Vice President at komentuhan po natin mga katambay. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, Warakmatullahi wa Barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privilege speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do
whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Tama. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Me enteré que la abogada Alejandra Yan po mga katambay, nakita niyo po, narinig po natin kung gaano po katapang ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil alam po natin, nararamdaman natin na wala po siya itinatago sa bayan. Malinis po ang kanyang hangarin. Ang hangarin niya lang sa ating bansa. Siyempre, yung kapayapaan at yung kapayapaan ng ating bansa. Siyempre, yung pangalawa, yung walang magugutom na mga Pilipino. At siyempre po, yung kahirapan, di po ba? Kasi pagka may kahirapan, may kagutuman. Di ba? Pero siya, nakita po natin na talagang yung ginagawa po ng mga kongresista. Hindi na po ito tungkol sa budget. Sinamahan na po nila ito ng politika. Politika na po. Dahil saan ka ba nakakita na isang popondohan mo ng taong bayan galing sa taxpayer? Pero ilang beses na po siyang hinihiring. Napakatagal na, pabalik-balik na po. Di ba? At talagang dinadala po ron sa issue na talagang mismo, napakatalino po ng ating Vice President. Alam niya po yon na pinupolitika po siya at may demolition job po talaga. Dahil nga, hinahanapan na po siya ng ground para po dun sa sinasabi po ni convicted Franz Castro. Di po ba? Ng child abuse. Yung impeachment, hinahanapan na po siya ng butas ground para ma-impeach. Kaya napakatapang po ng kanyang pahayag, mga katambay. At talagang hindi naman po siya natatakot kahit sa budget. Hindi siya natatakot na mawala ng budget dahil siya may sinumpaang katungkulin sa ating bayan. Maglilingkod pa rin siya kahit na hindi nyo bigyan ng budget ang Vice President, ang opisina ng Vice President. Hindi po matatakot ang isang Duterte. Kayo ang dapat matakot sa taong bayan. Yung programa ng Vice President, kinikitil nyo. Kisa sa mga programa nyo, mga congressman, ano mga programa nyo? Maliban dun sa mga magpasobra sa mga bawat ahensya ng gobyerno at magkamal ng limpak-limpak na salapi. Bilyong-bilyong piso ang nawawala sa taxpayer. Pagka kayo na ang nagparte-parte at naglagay ng budget sa bawat ahensya na lahat yata ay may pasobra.
ayon po sa Vice President Sara Duterte. Bakit hindi nyo talakayin at hindi nyo tanungin ang Vice President kung saan niya nakuha yung kanyang sinabi na naglalagay ang kamera ang dalawang tao, di ba? Ang dalawang tao naglalagay at sila lang may kontrol ng pera ng Pilipinas. Itong speaker at si Saldico ng bilyong-bilyong pondo na nilalagay sa ahensya ng ating gobyerno na may pasobra, di ba? Extraordinary. Bakit wala kayang tapang? Walang matapang na kongresista na tumayo about doon. Kasi malilintikan silang lahat di ba? Kaya ngayon nakita natin ang isang Sara Duterte na talagang walang itinatago sa bayan. At mismong COA mga katambay, di ba? Mismong COA nagpapatotoo na ating Vice President ay maayos humawak ng pondo ng bayan. At yung sinasabi ni Sara Duterte, kung meron mang sinasabi si Vice President, kung meron mang kayong question sa anomalya sa aking pondo, hindi ang Kongreso ang dapat bumusisi niyan. Dalhin nyo sa korte. May korte, may COA. Hindi ang Kamara ang bubusisi diyan dahil nga alam ng Vice President pamumulitika, demolition job. Kaya puro sa Kongreso, sa Kamara. At binutata di ba? Butatang-butata ang mga congressman sa Kamara. Butatang-butata. Kasi wala silang natatrabaho. Dahil pinamukha po ng Vice President sa kanila ang totoong problema ng bansa. Hindi ang problema ng bansa ang opisina ng Vice President. Totoo po yun. Real talk po yun mga katambay, yung ginawa ng Vice President. Sampal po sa pagbumuka ng mga congressman yon. Hindi ang opisina ng Vice President ang problema ng bansa. Di po ba? Ang dapat tutukan ang problema ng bansa. Di ba? Ano ang problema ng bansa ngayon? Yung dalawang institusyon, number 1. Problema ng bansa yan, ng mga Pilipino, ng mga taxpayer. Unang problema ng bansa at ng mga taxpayer, ng mga Pilipino, yung dalawang institusyon natin na sobra-sobrang korupsyon ang nangyayari dyan. Napakaralaking pera, bilyon-bilyon di umano, ayon na mismo sa Vice President. Problema ng bansa yan na dapat po yan lutasin. Di po ba? Hindi ang opisina ng Vice President na nagkukumplay sa COA. Di po ba? At napakarami niya pong binibigay kung kailangan ng COA at ng korte. Yun po ang tamang proper forum. Pero, ano po ang ginagawa ng Kamara? Di ba? Sa problema ng bansa? Wala. Kaya sampal sa mukha nila. Ano pa? Problema sa kahirapan, sa kawalan ng trabaho, sa nagmamahalang bilihin, sa droga, sa krimen. Di po ba? At kasama na dyan ang mga kaliwang grupo. Pinamukha po sa kanila. Sampal. Di ba? Knockout po sila. Kumbaga sa boxing, knockout po ang mga congressman kay Vice President Sara Duterte. Di ba ba? Direct to the point. Sinampal sila ng katotohanan. Binira sila ng katotohanan. Ang problema ng bansa, hindi ang opisina ng Vice President. Ang problema ng bansa, ito. Hindi nila tinututukan. Wala silang pakialam sa problema ng bansa. Dahil sinabi ko na nga, di ba? Ulitin ko, ang number 1 problema ng bansa at ng mga taxpayer, ang dalawang institusyon, ang Senado at Kamara. Napakalaking pera yata, di umano nawawala dyan. Nalulustay. Pero hindi naman nalulustay. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, nalalagay lang sa magagandang bolt. At yung problema ng bansa, kahirapan, kawalan ng trabaho, droga, krimen, terorista, kasama ng mga NPA. Di ba ba? Yan ang talagang problema ng bansa na hindi po tinutugunan. Walang pagtugon. Kasi masarap din po siyempre magbiyahe-biyahe. Manood ng F1 at magparty ng garbo-garbo. Magparty. At kumukuha ka pa ng mamahaling magko-concert sa iyong birthday. Yan po ang pantakip sa problema ng bansa. Di ba ba? Ano pa? Yung pag nagsona, hindi bababa ng 20 million ang pagkain. Tapos yung kawalan ng proyekto, siningit din ng sinama rin ng Vice President yan. Yung walang programa sa mga proyekto sa ating bansa. Di ba ba? Nakita po natin yung kaisa-isang ipinagmalaki na ng programa ng Presidente na 5,500 flood control. Di ba? Anong programa yon? Nalusaw lang po ang pera ng bayan doon at hindi rin nila maipaliwanag kung saan napunta yung pera doon.
Di ba? Nagkakagulo rin sa Kamara dahil kilaki-laki ng pondo, hindi maipaliwanag kung saan napunta. Pero sabi nga ni dating Pangulong Duterte, nasa vault, kanya-kanyang vault. Di po ba? Kaya dito po sa sinasabi ng ating Vice President Sara Duterte, sapul po sila, sinapok po sila, knockout, may kasama pang mag-asawang sampal mga katambay sa mga pagmumukha nila. Hindi problema ang Office of the Vice President. Hindi problema ng bansa yan. At siya, malinis ang kanyang konsensya, malinis niyang ginampanan ang kanyang tungkulin sa bayan, at malinis niyang na gastos ang pondo ng bayan. Hindi po katulad ng mga ito, ng mga congressman. Anong kalinisan ang kanilang ibibigay at ipakikita sa mga Pilipino? Meron po ba? Meron po ba nag-comply man lang sa kanila sa COA para maging malinis at makita ng mga Pilipino kung paano po ang ginawa nila sa pondo ng bayan? Sa pondo na binigay ng taxpayer? Di po ba? Wala. Wala. Maliban lang kay Pulong. Di po ba? Samantalang ang Vice President, napakaraming comply sa COA. Napakarami niya sinasubmit kung ano kailangan ng COA, resibo, kung ano paman. Pero sa mga congressman po ba, sa senador, meron po bang ganyan? Wala. Pati ang opisina ng presidente, wala. Wala tayong nababalitaan mga katambay. Kaya dito po sa ginawa po nila sa Vice President, lalo po nilang ipinakita sa taong bayan kung anong klase po silang mga politiko. Sila po yata ang tinatawag na mga nasa sombrero ni Kamanong. Mga mahihilig po sa lakos, mga katambay. Itong mga politiko na ito, talagang nakita mo kung sino talaga ang lingkod bayan sa ating bansa na maipagmamalaki mo at mapagkakatiwalaan mo sa pondo ng bayan. Di ba? Kisa ron sa mga nag-aakusa na wala namang napapatunayan. Ang nababalitaan lang natin ay yung mga sumisingaw, yung mga nakatago nilang baho, yung mga nakatago nilang mga korupsyon, yun ang sumisingaw sa kanila. Yun ang nakikita ng mga Pilipino, lalo dito sa Kamara at sa Senado, mga katambay. Komento ng inyong lingkod. Yung mga malalaking numero. Kaya dito po mga katambay, nasa kanila na yon. Hindi kawalan at hindi magmamakaawa sa inyo ang Vice President na lagyan nyo siya ng pondo sa kanyang opisina. No. Makapagtatrabaho siya kahit wala siyang pondo. At taong bayan naman ang magsasaysay niyan. Tanggalan nyo ng pondo. Walang problema sa Vice President yan. Pilipino ang kakampi ng Vice President Sara Duterte. Hindi ang mga politiko. Baliwala sa kanyang mga politiko. Naglilingkod siya para sa taong bayan, para sa taxpayer. Hindi katulad yata ng mga congressman. Hindi natin alam kung saan man naglilingkod yan. Naglilingkod ba sa taong bayan yan? O meron silang pinaglilingkuran mga hari o naghahari-harian, mga tambay. Kayo na po makapagsasabi noon. Komento na inyong lingkod. Muli po mga tambay, nagpapasalamat po si Katambay Manong sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po, very proud po ang inyong lingkod kay Vice President Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa meron pong isang Vice President Sara Duterte na natitira pa na tunay na makabayang politiko. Talaga ang inuuna, serbisyo at ang mga Pilipino. Ang programa ng Vice President na kinikitin nila ang magagandang programa. Kaya alam na natin mga katambay kung saan pupulutin ang mga ito. Pag naging presidente ang ating Vice President, alam na natin, sana yung sinasabi ni Kamanong, unahin itong dalawang institusyon na ito na buwagin at iayos muli. Muli po mga katambay, ingatan nawa. Maraming salamat po muna nga pala sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Thank you po. Muli po, paalam, sa ulitin. Bye-bye.